Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito na ang headlines sa IC Balita Nationwide panghapon. Ngayon ay Huwebes, Mayo 14, 2020. Bagyong Ambo, naglandfall na sa Eastern Samar. COVID-19, posibleng maging bahagi na ng buhay ng tao sa mundo ayon sa WHO. Deployment ng mga Overseas Filipino Workers o OFW, pinayagan na ng gobyerno. Pagsibak kay Mocha Uson bilang OWA Deputy Administrator, pinag-aaralan na. Balita sa Ibayang Dagat, 24 na tao patay sa panibagong karahasan sa Afghanistan. Sa sports balita, alok ng NCAA team sa Amerika, tinanggihan ni Kai Soto. Sa health news, saging, natuklas ang mainam na panlaban sa high blood at sakit sa puso. At sa showbiz, North American Tour ni Lea Salonga tuloy daw sa 2021. IZ Balita Nationwide. Magandang hapon sa ngalan ni Engineer Jeric Barreto ng ating mga katuwang sa News Center Social Media Reportorial Team sa Metro Manila at sa Lalawigan at sa pangunguna ng ating producer Gilbert Perdes at ang ating mga kasama working from home. Ako po si Edwin Eusebio. Naglandfall na ang Bagyong Ambo sa San Policarpio, Eastern Samar at kumikilos ito patungong northern portion ng Samar Province. Ayon sa PAG-ASA o Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, kabilang sa mga naapektuhan ay ang Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Samar at Biliran. Dahil rito, pinapayuhan ang mga nakatira malapit sa mga ilog ng mga nasabing lugar at maging sa mga low-lying areas na magsipag-ingat o iwasan ang pagtawid o pamamalagi sa tabing ilog dahil ito'y mapanganib. Samantala, pinapayuhan din ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga apektadong lugar na maging alerto sa posibleng biglaang pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. Samantala, sa ilang pang mga kaugnay na ulat, COVID-19 protocol pinatitiyak sa mga LGUs na may patutupad pa din sa mga lugar na tatamaan nga ng Bagyong Ambo. Detalye, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Dapat natiyakin ng mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na dadaanan ng Bagyong Ambo na may sasama sa kanilang paghahanda o contingency plans ang COVID-19 protocols. Ito ang panawagan ni Senator Sani Angara sa mga LGUs. Ayon kay Senator Angara, hindi naman natin gusto na mas bumigat pa ang problema sa COVID-19 na kinakarap ngayon ng mga probinsya na kasama sa dadaanan ng naturang bagyo. Git ng Senador, mahalagang maisalang-alang sa preparasyon sa Bagyong Ambo ng mga LGU sa banta ng community transmission ng COVID-19. Bagamat mahirap pero mahalagaan niyang sa mga evacuation center, ipatupad pa rin ang mga COVID protocols tulad ng physical distancing, pagsusuot ng face mask at pagpapatupad ng mahusay na personal hygiene. Kailangan anyang gawin ito dahil invisible ang kalaban at nakita naman daw natin dito sa Metro Manila na sobrang ang bilis ng pagkalat ng naturang virus at marami pa ang namatay dahil dito. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong naka sa DWIZ. Sa kabilang dako, sinimulan na ng katarman sa Northern Samar ang forced evacuation o sapilitang paglilikas sa may 8 coastal barangay sa kanilang lugar. Ayon kay Emerald Guevara, ang hepe ng Local Disaster Risk Reduction Management Office, kagabi pa raw ay ramdam na ang pagngangalit ng karagatan. Binigyan din ni Guevara na isang malaking hamon ang kanilang kinakaharap dahil bukod sa dagdag na relief goods na halos paubos na dahil sa COVID-19,
kailangan ding obserbahan ngayon ang social distancing sa mga evacuation centers. Samantala, sinuspindi na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng paglalayag ng mga cargo vessels sa bansa dahil nga sa banta ng Bagyong Ambo. Ay sa Coast Guard, 24/7 ang gagawin nilang monitoring upang matiyak na walang makabipiyahe o makapaglalayag na sasakyang pandagat. Nihanda na rin ng Coast Guard ang lahat ng tauhan at assets ng mga district station sa bansa. Ito upang agad na makaresponde sa mga posibleng emergency situation. Nagpatupad na rin ng evacuation ang Ginubatan Albay bilang paghahanda sa pagtama ng Bagyong Ambo sa probinsya. Dinala na sa mga paaralan ng mga residente sa high-risk areas. Tiniyak ng pamunuan ng Ginubatan na binawasan rin nila ang bilang ng mga pamilyang mananatili sa isang silid-aralan upang masunod pa rin ang social distancing. Inihiwalay na rin ang silid ng mga evacuees na may edad upang maiwasang malantad sila sa sakit. Isang lalawigan ng Albay sa mga lugar na nasa signal number 3 ngayon dahil sa Bagyong Ambo. Posibleng maging bahagi na raw ng pamumuhay sa kahit anong panig ng daigdig ang COVID-19. Ayon sa World Health Organization, posibleng hindi na mawala ang COVID-19 at mapabilang na lamang ito sa mga endemic virus sa komunidad. Inihalang tulad ng WHO ang COVID-19 sa HIV na nariyan at patuloy na tinutuklas kung paano ito masusugpo. Alas 4:10 ng hapon, kabuang halaga naman ang donasyon na natanggap ng gobyerno para sa patuloy na laban sa COVID-19. Handa raw isa publiko ng Malacanang. Ang detalye, Patrol 17, Jopel Pelenio. Handa ang palasyo na isa publiko ang kabuuang halaga ng mga donasyong natanggap ng gobyerno para magamit sa patuloy na paglaban sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na makikipag-ugnayan siya sa Presidential Management Staff o PMS upang masigurong tama ang ilalabas nilang figure hinggil sa mga donasyong ipinagkaloob sa Pilipinas. Makasisiguro aniyang kasama sa kanilang ilalabas na listahan ang lahat ng mga dayuhang bansa at mga korporasyon na nagbigay ng tulong sa Pilipinas. Samantala, inihayag pa ni Roque na 3 beses niya nang dinasa at pinasalamatan sa harap ng publiko ang lahat ng mga nag-abot ng donasyon upang makatulong sa paglaban ng gobyerno sa banta ng COVID-19. Bunsod nito, kung meron pa aniyang mga dayuhang bansa at kumpanya na hindi niya pa napasasalamatan, ay asahan aniyang kanya itong babanggitin sa mga susunod na araw. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo nag-uulat para sa impilang may tarong lakas, DWIZ. Samantala, kakasuhan daw ng Philippine National Police si NCRPO Chief Major General De Bolsinas. Kaugnay ito sa birthday party nga ng paglabag sa mass quarantine na pinatupad, laban sa pinatutupad na enhanced community quarantine. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakausap niya si PNP Chief Archie Gamboa na siyang nagpabatid sa kanila hinggil sa isasampang asuntong kriminal bukas, May 15, laban kay Sinas at iba pang opisyal na dumalo sa nasabing birthday bash o birthday party. Sinabi ni Roque na humingi na rin ng clearance ang PNP sa Office of the President para asuntuhin ng administratibo si Sinas dahil sa paglabag nga sa quarantine rules. Samantala, umapela sa publiko ang Joint Task Force COVID na tantanan ang mga insulto at huwag namang lahatin ang buong organisasyon ng pulisya sa di umano'y double standard ng pagpapatupad ng ECQ guidelines. Ayon kay Joint Task Force Commander Lieutenant General Guillermo Eliazar, hindi ito makatarungan para sa mga pulis na nagtitiis sa init ng araw, nagsasakripisyo sa malayong pamilya at isinusugal ang sarili na mahawahan ang impeksyon, maipatupad lamang ang batas at maprotektahan ang nakararaming taong bayan laban sa COVID-19. Nakalulungkot, aniya, ang misinterpretation na mayroong double standard ng PNP sa pagpapatupad ng batas matapos ang insidente sa Cambagong Diwa nang ang tinutukoy ang birthday celebration ni PNP-NCRPO Chief De Bolsinas. Suportado anya nila ang investigasyon na ipinatawag ni PNP Chief Archie Gamboa at umaasa silang na magsisilbing tagapag-alala ang insidente sa lahat ng public servant na maging sensitibo sa kanilang ginagawa. Alas 4:13 samantala, hindi garantiyang paghiginamanaon ng paumanhin ni NCRPO Chief Major General De Bolsinas para maabsuelto siya sa anumang pananagutan sa mass gathering sa nangyaring selebrasyon ng kanyang kaarawan.
Ayon nito kay DILG Secretary Eduardo Año, tinatanggap niya ang paumanhin ni Sinas, subalit depende pa rin sa resulta ng investigasyon ang magiging pananagutan nito. Samantala, mananatiling option para sa PNP ang pasamantalang pagtanggal kay PNP NCRPO Chief Debold Sinas. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banac, ngayon, ani ay nananatili muna sa kanyang posisyon si Sinas kahit pa naharap ito sa investigasyon dahil nga sa kanyang birthday celebration at tila hindi inobserbahan ang social distancing. Nauna na ang sinabi ni PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alpegara Triambulo na hindi marirelieve sa posisyon si Sinas habang sinasagawa nila ang investigasyon. Philippine Standard Time, alas 4:14, magpapatuloy pa rin ang ating balitaan makalipas lamang ang ilang patalastas. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Alas 4:17 ang oras, samantala pagdinig sa panukalang batas na magkakaloob ng 5 buwan na provisional franchise sa ABS-CBN, itinagdan na ng Senado sa May 19. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Dahil sa Lunes, May 18, inaasahang may papasa sa third and final reading sa Kamara de Representantes ang panukalang batas na naglalayong pagkalooban ng provisional franchise ang ABS-CBN hanggang sa October ng taong kasalukuyan. Agad na itinakda ni Senate Committee on Public Services Vice Chairman Senator Win Gatchalian ang pagdinig sa naturang panukala sa araw ng Martes, May 19. Ito dahil sa inaasahan na itatransmit sa Senado ng Kamara de Representantes ang nabanggit na bill kapag naaprubahan na ito sa Lunes. Si Gatchalian ang inatasan o inassign nitong si Senator Grace po na mag-handle ng public hearing makaraang siya ay mag-inhibit sa usapin ng prangkisa na naturang TV network. Samantala, sinabi ni Gatchalian na pwede din naman na ang talakayin at aprubahan ng Senado ay ang panukalang 25 years na franchise renewal ng ABS-CBN, pero ang malaking question daw ay kung papayag dito ang Kamara pagdating sa Bicameral Conference Committee hearing. Samantala, kinwestiyon ni Senator Kiko Pangilinan kung bakit 5 buwang extension lang sa prangkisa ang naprubahan ng Kamara de Representantes sa naturang TV network sa halip na ang aplikasyon nito para sa 25 taong renewal ng kanilang prangkisa. Kasabay nito ay sinabi ni Pangilinan na ipinakita ng Kamara kung papaanong kaya pala na bilisan ang pagpasa ng isang panukalang batas. Nasaksihan daw sa Kamara na kung papaano na ilang oras lamang matapos i-file ang naturang bill ay ito'y naipasa agad sa first at second reading at inaasahan nga magbobotohan na sa Lunes para sa third and final reading. Gayon pa man, sinabi ni Senator Pangilinan na nais naman nila na anumang pagkakaloob ng franchise, sa provisional franchise sa ABS-CBN ay maisagawa sa legal at constitutional na paraan. Ito, si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa pilang may todong lakas sa DWIZ. Sa kaugnay na ulat, malaya raw ang ABS-CBN sa kanilang pagre-report kahit 5 buwan lamang ang buhay ng provisional franchise na posibleng ipagkaloob sa kanila ng Kongreso. Ang temporary franchise ng ABS-CBN ay gagamitin habang tinatalakay pa sa Kamara ang kanilang aplikasyon sa renewal ng kanilang prangkisa. Ayon kay Congressman Rufus Rodriguez, hindi dapat ituring na nakaambang espada sa ulo ng ABS-CBN ang ibibigay nilang temporary franchise. Wala aniya siyang nakikitang magiging problema sa Kongreso basta't balansin naman ang mga balita na ilalabas ng ABS-CBN. Alas 4:20, nilinaw naman ng Department of Social Welfare and Development, wala pang formal na kasulatan ang kanselasyon ng ikalawang tranche ng cash aid sa mga lugar na inilagay sa General Enhanced Community Quarantine. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, kailangan mayroong written directive mula sa tanggapan ng Pangulong Duterte hinggil rito. Kinikilalaan niya ng DSWD ang nabitiwan ng commitment ng pamahalaan sa mga benepisyaryo na maasang makatatanggap pa sila ng ikalawang pagkakataon ng cash aid. Una rito, verbal na inanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi na makatatanggap ng second tranche ng cash subsidy ang mga benepisyaryo na nasa lugar na inilagay sa GCQ.
Samantala, kapangyarihan na ipamahagi ang second tranche ng SAP, ibigay na lang daw sa barangay ayon sa isang kongresista. Detalye niyan, Patrol 7, Jill Resontok. Nirekomenda namin ni Congressman Bayani Fernando ang naibigay na lamang sa barangay ang kapangyarihan na mag-disperse ng second tranche ng Social Remuneration Program Fund. Sabi ni Fernando na bigyan din sana ng kapangyarihan ng DSWD ang barangay na kilalanin ang mga beneficiaries ng SAP at siya mismo mag-disperse ng natural allocation ng pondo para sa kanila. Ang panukala ay nakapaloob sa House Resolution number 807 kung saan ni Bayani Fernando na aprobahan ng committee ang Social Amelioration Cluster ng Congress. Ang pagbibigay ng pangyarihan sa mga barangay official na siyang kumilala sa mga beneficiaryo ng SAP at sila rin mismo mag-disperse ng pondo sa mga ito. Sa ganun, hindi magkaroon ng problema sa mga hindi nabigyan ng SAP program funds. Patrol 7, Jill Resto ng ulas sa MP namin ito ng Daisy. Samantala, alas 4:21, nakatakdang i-issuehan ng show cause order ng DILG ang 43 mga mayors dahil sa mabagal na pamamahagi nila ng emergency cash aid o subsidy sa mga mahirap na pamilya sa kanilang mga syudad o bayang nasasakupan. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, mayroon pang 3% ng mga pamilyang benepisyaryo ng nasabing cash aid ang hindi pa nakatatanggap nito. Sinabi ni Año na pagpapaliwanagin nilang nasabing mga mayor kung bakit hindi pa rin nabibigyan ang lahat ng mga benepisyaryo sa kanilang lugar ngayong 2 deadlines na ang ibinigay ng ahensya na nagtapos na nga noong May 10. Hinayagan na ng gobyerno ang deployment ng mga overseas Filipino workers maliban sa mga healthcare professionals. Ayon kay Presidential Spokesman Larry Roque, binigyan na ng go signal ang land-based at sea-based OFW na makapagtrabaho na abroad bagamat kailangan magsumite ng declaration na batid nila mga panganib na dulot pa rin ng COVID-19 pandemic. Inatasan na rin ang mga tanggapan at ahensya ng gobyerno na nagpoproseso ng papeles ng mga OFW na magtayo na ng green lanes para sa mabilis na deployment muli ng mga nasabing OFWs. Sa kabilang dako, humigit kumulang sa 40,000 overseas Filipino workers ang tutulungan ng OWA na makauwi sa kanilang mga probinsya. Tinukoy ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak ang mga uuwing sea-based at land-based OFW na nagnegatibo sa COVID-19 at nakatapos ng kanilang 14 na araw ng quarantine. Ay kay Kakdak, inaasahan nilang masisimulan na ang pagpapauwi ngayong weekend at tatagal ito hanggang sa Hunyo. Magdasal tayo na ganyan lang, kasi siyempre meron yung talagang mga dambuhalang bilang na pinoproject. Pero ito na yung parang medyo malalim na pag-analyze ng epekto ng COVID sa ekonomiya ng mga host countries. Itong 45,000, yung napipili talagang naawik. Yung sa seafarers kasi di ba sa cruise ship, alam na natin na hinto na ang cruise industry operations. And yung sa land-based, ito yung mga talagang kumbaga nauwi talaga. Samantala, sa kabilang dako, pinag-aaralan din daw ng Overseas Workers Welfare Administration na palitan muna si OWA Deputy Administrator Mocha Uson sa kanyang trabaho sa Public Relations ng OWA. Nagpahayag ng pangamba si OWA Administrator Hans Leo Kakdak na maaapektuhan ang trabaho ni Uson sa public relation dahil nga sa kinakaharap nitong kontrobersya. Ngayon man, sinabi ni Kakdak, mananatili si Uson sa kanyang responsibilidad sa pamamahagi ng tulong sa mga seafarers at iba pang OFWs na umuwi dahil sa COVID-19 dahil sa epektibo siya rito. Matatandaan na pinadalhan ng NBI ng sabpina si Mocha Uson upang ipaliwanag ang di umano'y pagpapakalat nito ng fake news. Ano nakikita ko dyan, bilang in charge ng ating food distribution, okay yun, So you can keep that up. Yun lang nga itong press and media relations side might be affected given what happened. Para sa kanya rin ito, di ba? Para mapigil sa kanya na paghanda dun sa kanyang hinaharap ngayon. Si Administrator Hans Kakdak ng OWA sa panayam ng DWIC. Samantala, binalaan ng Presidential Security Group ang sinumang magbabanta kay Pangulong Rodrigo Duterte gamit ang social media. Ayon kay Presidential Security Group Commander Colonel Jesus Durante III, may tuturing na inciting to sedition ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang pagbabanta mismo sa Pangulo.
Sinabi ni Durante na napunan nila ang mga grabing pagbabanta sa Pangulo sa social media at hinihingi nila ang tulong ng National Bureau of Investigation at PNP. Matatanda ang 2 taon na ang naaresto ng MBI dahil sa pagpo-post at pagbibigay nga daw ng reward sa sinumang papatay sa Pangulo. Samantala, Archdiocese ng Maynila naglabas naman ng panuntunan kaugnay ng mga religious activities. Detalye, Patrol 5, Ayayu Pangko. Naglabas na ng panuntunan ng Archdiocese of Manila kaugnay sa mga religious activities na gaganapin pagkatapos ng modified enhanced community quarantine. Sa ilalim nito, pinapayagan lang ang simpleng kasal kung saan tanging bride at groom ang papayagan sa loob ng simbahan, habang yung mga magulang at isang set ng ninong at ninang ang papayagan sa binyag. Ayon kay Bishop Roderick Pamilio, Administrator ng Archdiocese of Manila, na kung sakali namang marami ang magpapabinyag sa oras na yon, ay hahatiin sila sa pinakamaliit na batches. Samantala, ang lahat naman ng dadalo sa kasal o binyag ay dapat magsuot ng face mask at kukunan ng body temperature ang mga papasok sa simbahan upang tiyak na wala silang sakit. Gayon din ang pagpapatupad ng social distancing. Maliban dito, wala na rin kakantang choir sa misa at isang singer na lang at instrumentalist ang papayagan sa loob ng simbahan. Di Patrol number 5 ay yung pangkunagulat sa Implementado ng Lakas, DWIC. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Patay ang 24 na tao, kabilang ang 2 sanggol, matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang isang maternity hospital sa Kabul, Afghanistan. Ayon sa Ministry of Interior Affairs, bukod sa mga bagong luwal na bata, nasawi rin ng kanilang mga ina at ilang nurse. Pahayag naman ng Interior Ministry spokesman na Tarek Arian, agad na inilikas mula ospital ang ilang bagong panganak na ina at mga sanggol. Sa paunang investigasyon, 3 armadong lalaki ang pumasok sa ospital habang nakasuot ng police uniforms bago naghagis ng granada at walang patumanggang na maril. Balitang Pampalakasan. Nakatanggap umano ng formal offer si Kai Soto mula sa mga NCAA Division I universities and colleges. Gayunman, tinanggihan ito ni Soto dahil mas gusto niyang sumabak sa NBA League. Sa isang conference call, kinumpirma ng manager ni Soto na si Patty Scott na nakapagpasya na ang Pinoy basketball player na papasok sa league upang mabot niya ang kanyang pangarap na makarating sa NBA. Balita. Pangkalusugan. Nakasanayan ng Biro ng mga Pilipino na ang pagkain ng saging ay may koneksyon sa pagkakaroon ng lahing matching. Ayoko na sa inalay saging ko dyan. Nakakatuwa naman kung tutuusin, pero ang hindi natin pansin ay ang sustansya na nakukuha tuwing kumakain ng saging. Alam nyo ba na ang saging na paborito ni Gilbert Verdes na sumulat nito ay nagbibigay daw ng energy sa katawan. Nagtataglay rin ito ng potassium na mahalaga para sa normal na pagtibok ng puso. Kapag maayos ang pagtibok ng puso, nalalayo ang panganib sa alta presyon, stroke, at iba pang sakit. Mahalaga rin ito para palakasin ang muscle. Kaya kung regular na nag-exercise at kumakain ng saging, may malaking benepisyo ito upang hindi madaling manghina at upang manatiling malakas ang pangangatawan. Balitang showbiz! Inanunsyo na ni Lea Salonga na hindi na matutuloy ang kanyang North American Tour sa taong ito. Ngunit nangako si Lea sa kanyang mga fans na magbabalik siya sa 2021. Matatandang naudlot ang tour ni Lea noong Marso, bunga ng COVID-19 pandemic. Sa kabila nito, tiniyak ni Lea sa kanyang mga tagahanga na matutuloy pa rin ang kanyang concert tour sa North America sa susunod na taon. IZ Balita Nationwide. At yan mga kaibigan, sumainyo sa pang-edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas, balitang sigurado, dapat na serbisyo sa komentaryo numero 1. Sa ngalan po naman ni Garrick Barreto ng ating mga kasama sa News Center at mga katuwang na reporters sa Metro Manila at sa lalawigan. Ako si Edwin Eusebio. Susunod na ang Teka Teka, alas 4:30 na. IZ Balita Nationwide.